Hello sa mga all at shout out sa mga all. At isa pong maganda at mapayapang oras sa mga all. At tapos na nga ang halalan, no, sa Pilipinas. At congratulations pala sa mga lahat na nanalo. At ganoon din sa mga hindi nanalo ay better lucks next time, kumbaga. Mapag-usapan lang natin si Auntie Claire. Pero teka muna, bago natin mapag-usapan ay shout out muna kay our Nature Sound channel, kay Matt Mandioya, kay Cooking Mama France, kay Lapes That's Pinay, kay What's in the West, o kaya kay Alice in the West. At sa iba pa po nating mga subscribers, medyo marami-rami po yan. Sila Madam Eva ng Qatar, si Disden ng Canada, marami sila Sir Kabunsoy, napakarami kaya hindi natin mabanggit isa-isa. Kaya para sa inyong lahat ay shout out na lang po sa mga all. Balikan natin si Auntie Claire. Mukha yatang naging klaro na ngayon ang kanyang mga sinasabi, no? Kung maalala natin, nung bago ang eleksyon ay panay ang tirada, no? Panay ang tirada ni Auntie Claire. Kaya po siya sinabihan ni BP Sara na garbage in at garbage out. Ibig sabihin nun ay kung anong mga sinasabi niya ay parang mga basura daw. Basura papasok at basura palabas, no? Hindi natin alam kung ano bang mga personal nilang mga pinagtatalunan, ano? Dahil marami nga yan. Dahil nga itong si Auntie Claire, no? Bago mag-eleksyon ay panay ang banat, no? Panay ang banat kay BP Sara o kaya sa mga Duterte. Panay ang tirada, kumbaga. At kung minsan ay para bang hindi na naaayon sa kanyang trabaho ang kanyang mga sinasabi. Ang pagkakaalam po natin, ang trabaho ng isang press secretary ay ibalita, no? Kung ano ba ang mga plano at kung ano ba ang ginagawa ng ating administrasyon. At yung mga accomplishment, no? Yan ang pagkakaalam natin na dapat niyang sinasabi. Pero ang nangyari bago ng eleksyon ay puro tirada, no? Mga personal na tirada. Kaya siya ay binalikan ni BP Sara at sinabihang garbage in at garbage out daw. So medyo hindi nga maganda ang lahat ng mga banat ni Auntie Claire, no? Lalo nga dun, isa pang napuna siya nung sinabi ng DA na hindi lahat ang makaka-avail nung 20 pesos na bigas, no? Ang taliwas naman sa mga sinabi ni Auntie Claire na lahat daw po, no? So hindi nagtutugma. So yun ay napuna siya doon at pinagsabihan nga na makipag-usap muna sa mga departamento o di kaya sa ating Pangulo para maging tama at tugma ang kanyang mga sinasabi. Ngayon, bakit natin mapag-usapan si Auntie Claire, no? Ganito po ang nangyari. Pagkatapos nitong eleksyon at nalaman na kumbaga napagtantunan niya na medyo o hindi lang medyo, kumbaga lumamang na ang mga kakampi ng mga Duterte, ay tila yatang inihipan ng hangin si Auntie Claire, no? Nag-iba ang kanyang tono nung tinanong siya ng isang reporter tungkol sa impeachment. Magtataka ka talaga dahil nag-iba na ang kanyang timpla, kumbaga. Ang tono ng kanyang pananalita ay ibang-iba na. Ito, pakinggan natin, ano, ang mga kasagutan ni Auntie Claire na kumbaga kakaiba na ang tono. Ito, pakinggan natin. Wala pong anumang balita patungkol sa pagpursu ng Pangulo sa impeachment.
or sa impeachment trial ni VP Sara. So yan po ay ating pinututulan at pinasisinungalingan po. Wala pong sinasabing anumang pagkumpiyansa na para mapatalsik o matanggal sa pwesto ang Vice Presidente. Ayan, ano, 'di ba? Kung mapapansin nyo ay para yatang bumait si Auntie Claire. Hindi na siya tulad nung mga bago ang eleksyon ay talagang napakatigas at napakatapang ng mga sinasabi ni Auntie Claire. Ay bakit yata ngayon ay parang lumambot at mahinahon na si Auntie Claire. So klarong-klaro, ano? Klarong-klaro na talaga si Auntie Claire sa mga nangyayari nung pag-ikumpara natin ang mga o kumbaga ang kanyang mga sinasabi bago ang eleksyon at nitong matapos ang eleksyon nung malaman niya na mas lumalamang ang mga kakampi ng mga Duterte kaysa sa mga sa tumakbo sa ilalim ng administrasyon. Kahit sabihin natin na may mga nanalo na hindi kakampi ng mga Duterte tulad nila Senator Bam Aquino, si Senator Kiko Pangilinan at yung iba pa, ay hindi mo rin ito masasabi na kakampi sa alyansa o kaya sa administrasyon dahil ito ay may mga sarili ring mga kumbaga grupo ito. Siyempre sila ay nasa ibang kulay kumbaga. So hindi ito maasahan ng ating administrasyon, ano, na kakampi o kumampi sa kanila pagdating sa usaping impeachment. At yan ang mga napansin natin, ano. At kung maliban kay Auntie Claire ay pag-usapan din natin yung mga namuno sa Quadcom. Ayun. Dahil nga sa kanilang mga pinaggagawa na animoy akala nga ng nakakarami na mga husgado na sila at hinuhusgahan na nila ang mga kumbaga suspect pa lang na iniimbitahan para imbestigahan sa Kongreso, ay napasama ata ang kanilang mga ginawa dahil kulelat na, no, tulad nila Abante, si Fernandez, ayan, si Dan Fernandez, natalo siya ni Sol Aragones, no? Sol Aragones, ito yata ay isang reporter dati, no? Tapos si Franz Castro na naging kulelat dahil nga siguradong binalikan siya ng mga kababayan natin dahil nga kung ano-ano ang kanyang mga paratang at siya ay isa sa mga namuno para dito sa paghain ng impeachment kay VP Sara. Marami pang iba, no? Marami pang iba na mga party list na tumakbo, sila Luistro, ayan, tumakbo rito. Si Kimbo, no? Tumakbo rin ito eh. Tapos hindi lahat sa pagiging senador, kundi sa yung iba ay congressman o kaya governor o kaya mayor. So kulelat, ano, walang bumoto, lalo na kay dating senador Trillanes na talong-talo na sa Caloocan, ano. So better luck next time sa mga natalo na ito at sana naman ay maging ano tayo, no. Alam nyo naman na matindi talaga ang politiko sa atin, no? Kumbaga hindi yung basta-bastang titira kaagad. Yan ang si Mayor Isko, ayan, talagang nakabalik na sa kanyang pwesto. Si Mayor Isko, ano? Natalo niya si Mayor yung kanyang vice dati na si Hani Lacuna. So ayan po, no, congratulations sa mga nanalo at naway pagpalain nawa kayo ng may kapal at makapagsilbi kayo sa ating bayang Pilipinas ng maayos at makatulong po tayo sa mga kababayan natin.
yan po ang mga nabalitaan natin at napag-usapan tungkol nga dito kay Auntie Claire na tila yatang nagbago ang ihip ng hangin, no? Maraming salamat muli sa inyong panonood sa aking malit na channel. Pagpalain nawa ang bawat isa. God bless everyone.